JP, ano ang hinaing ng grupo kaugnay sa budget ng DOTR sa 2025? Ella, ang hinaingan nila ay nakukulangan sila doon sa nakalaang pondo para sa active transport infrastructure. Ayon sa kanila, tila hindi na ikonsidera yung vulnerable sector doon sa mga proyekto. Yan yung mga senior citizens, yung mga commuter at saka yung mga gumagamit ng bisikleta. Pinuna ng Move As One Coalition ang 60 million pesos na pondong nakalaan sa DOTR para sa active transport infrastructure sa 2025. Ayon sa grupo, kulang na kulang ito kumpara sa proposal nila na higit 20 billion pesos. Nasa 94% umano ang diferensya. Ang pondo sa active public transportation ay inilalaan doon sa mga istruktura para sa mga pedestrian, commuter at mga bicycle users. Ayon sa grupo, sa budget na nakalaan sa 2025, kulang pa ito sa Metro Manila pa lamang. Kailangan nila ng mas malaking pondo para sa mga pagpapagawa ng footbridge at mga public terminals. Gayon din ang paglalagay ng ligtas na mga bicycle lanes. Taon-taon nila ay dumadami ang mga gumagamit ng bisikleta papunta sa trabaho. Kaya dapat din nilang bigyang prioridad ang paglalagay ng mga protected bike lanes. Samantala, naniniwala din ang grupo na hindi naging maayos ang proyekto ng DOTR sa paglalagay ng mga elevator sa EDSA busway. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagagamit ng publiko, gayong kinakailangan ito ng mga persons with disability at mga senior citizen na hirap nang umakyat sa mga footbridge. Ella, sa ngayon, sinusubukan pa nating makakuha ng pahayag sa DOTR hinggil nga dito sa puna ng isang grupo na ito, itong Move As One Coalition. Sa ngayon, yun muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.